mag-update lang tayo ng ating spear, no? Akala ko dead game na yung Roy, pero nabuhay yung mga tiyanak. Yan. Simulan natin sa stats ng ating spear, no? Actually, ang ginagamit ko ngayon, eto na, no? 99 strength, 99 agility, at 77 luck. No, kasi binawasan ko na yung critical ko, no? Sobrang taas na eh. 258 na nung nakaraan. So ngayon 208 na lang. Yan kasi tulad ng last na spear guide natin, no? Yung ultimate guide natin. No, ang critical na kailangan mo, lagi ko sinasabi, 215 lang. No? Kung may 215 ka na critical, syempre kung magpo-food buffs ka at saka buffs ng priest, tataas pa 'yon. No, so kung ang raw stats ng critical dapat 215. Sapat na 'yon. No, pang PvP, kahit pang PvP sapat na 'yon. Yan, tapos yung P attack natin, no, 12k lang. Tapos P damage na 123. Yung critical damage naman diyan, bakit yan 54? Naka-equip pala yung naka-equip pala si Goblin. Pero di ko ginagamit si Goblin, no? Sa TSA ko lang siya ginagamit para increase yung aking critical hit rate, no? Pero hindi naman siya kailangan. Mas mababa yung damage ni Goblin. Yan. So pagka naka pa tayo, naka full throttle, di ba? Ang ating P attack ay 16k. Tapos yung P damage 133%. Yan. Tapos nakikita nyo yung aking strength dyan 195. Tapos tumataas pa yan syempre pagka naglagay tayo ng strength dito sa ating backwear. Kasi ang nilalagay ko ngayon, ito na yung strength plus 6 times 3, diba? Tsaka dito sa boots times 3. Sa headgear, actually gusto ko rin maglagay ng strength dito, kaya lang dalawa lang yung binigay sa akin. Kaya P attack muna, no? Yan. Actually, kung tatanungin nyo kung ano yung mas maganda, kung strength ba o P attack, mas maganda, P attack, tapos substat, strength, dalawa. Yan. Kaya lang, ito yung binigay sa akin strength 3. Kaya yan na yung ginagamit ko. Para sakto siya, no? Sa ating stats para divisible by 40. Diba? 213 plus 99. Ilan yan? 322. Diba? Tapos pagka may food buffs pa, tataas pa yan, no? Dagdagan mo pa ulit ng 40 para sakto. Yan. Tapos Nexus. Paano ba yung Nexus? Ito yung updated ng Nexus natin, no? Pinalitan ko na yung critical hit rate ko dyan, no? Crit damage plus 4% na siya dyan. At dito naman 3.5%. Tapos yung type E module ko, yun pa rin, crit plus 4%. Tapos crit plus 5% at crit plus 5% dito. And syempre sa support, SP potion efficiency, yan, puro ganyan lang. Tapos pag PvP, no, pinapalitan ko lang tong crit damage ng PvP. Di ba? Meron ako mga tig-pipiso dyan na pamalit yan. PvP damage bonus. Dalawa yan. Yan, level 9 tsaka level 8. Tapos ganun din sa aking type A na support module. Yung mga SP potion efficiency. Pinapalitan ko lang ng mga PvP ward. Di ba? Meron tayong mga pang setup dyan. No, kasi yung dito sa aking preset, no, di ka pa nakukuha yung Rain of Spear, papalitan ko tong ignition break, no, para madali siyang ipalit. Yan. Pero sa ngayon, yan pa lang, dito lang ako nagpapalit-palit. Tapos ganun din sa ating defensive, puro PvP, no, pero ito walang PvP, pero meron siyang heroic dalawa. Yan. Pero dito PvP, 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 walang special dyan, di ba? Kung may special man dyan, yung mga skill na iba-iba, dedication, fortification, at yung liberation.
Dito yung illusion, hindi naman natin nagagamit to kasi wala man tayong flee, hindi tayo makadodge ng attack, di ba? Walang kwenta yan. So papalitan ko rin to, hindi ko alam kung ano yung ikakabit ko dyan, pero syempre dapat iba-iba yung mga skill ng ating Nexus. Yan. Tapos ano pa, no? So paano ba nakukuha yung mataas na critical hit rate, di ba? Siyempre dun lang yun sa Nexus. Puro critical lang yung ikabit mo dun. Tapos kung kulang pa yun, di ba, sa divine trait, no, may critical dyan tsaka lock, pwede mo rin ilagay, no? Kung kulang pa yan, mag-enchant ka, no? Dito sa face wear, may lock dyan, no? Maglagay ka 3 lock, o kaya PBE technique tapos lock yung substat 2. Pati sa face wear, di ba? Pwede ka rin maglagay ng lock. Pero para sa akin, ang pinaka tulad nung last video ko sa guide natin for spear, ang kailangan mo lang 215 na critical. Yun yung raw crit mo dapat. Tapos pag gumamit ka ng food buffs at buffs ng priest, no, tataas na yun, no? Sapat na yun para mag TSA at PvP, di ba? Tapos sigils, no? Yung ginagamit ko, yun pa rin naman, Starfall, Meteor, Impale at Cosmic. At pag MVP, yan depende sa priest kung kaya niya mag-heal. Pero ito yung normal na ginagamit ko, Starfall, Choice Maze, Choice Fate at Cosmic. Meron din akong Impale, pero Cosmic yung ginagamit ko. Yan, tapos ano pa ba? Nebula Path, no, pang PvE. Dami nagtatanong nito. Paano ba yung PvE? Na sinabi ko na rin naman na wala kang special dyan. Lagyan mo lang lahat ng attack. Ayan. Kahit yung mga magic, lagyan mo. Kasi sobra-sobra naman yan. Tapos, magkakatalo lang sa Lepus. No? Kasi, pagka, halimbawa, mag-ENT ka, halimbawa, MVP pala, hindi mo kailangan ng Lepus. Yan. So, dapat 0 level yung Lepus mo. So, kung mag-MVP ka naman, ay mag-ENT ka, Nightmare Temple, di ba, maglagay ka ng yung may Lepus naman. Alright. Tapos, feathers, no? Sa feathers, yung aking defensive feathers, no? Puro mix feathers yan. Tapos, yung attack yung pa rin. Pero ngayon, baka mahinto na to sa pag-upgrade, no? Kasi merong balance libra na nilabas. Di ba? So, ano bang gagawin natin? Aba, pipiliin ba natin yung stats niyan? Actually, hindi, no? Hayaan mo lang siya. Na kung ano yung ibigay niyang stats, yan, tanggapin mo. Hindi mo kailangan i-reset yan. Yun lang, no? Wala mang special dyan. Kasi lahat naman ng stats na ibibigay niyan, makakatulong sa atin. Alright. Ano pang i-update natin? Skill. Yan. Sa skill naman, di ba, marami nagtatanong nito, paano ba yung skill build? Ayan yung ating first job, wala nang kailangan explain dyan. Second job naman, yan, dito lang nagkakatalo, no? Kasi dahil kailangan mo maglagay ng spear stab, mababawasan yung lion roar mo at saka major tenacity. Yun lang, no? Actually, di naman natin kailangan lion roar at saka major tenacity kasi as spear type user, di naman tayo tatangke, no? Pero syempre, kung gagamitin mo siya sa dimension drill, no, mapipilitan kang mag-tank dun kasi susugudin ka talaga dun ng mga rune knight. Yan. Tapos sa trans second job na walang special dyan, siguro kung meron man itong pari level 1 para sa passive effect. At sa third job, di ba, pare-parehas naman tayo ng skill dyan, so di ko na i-explain. Balik na lang tayo sa auto, no? Paano ba yung auto na ginagamit ko ngayon? Dahil sa latest patch, di ba, binago na nila yung mga skill dyan. Madali nang pumindot ng Rain of Spear ngayon kahit walang 100 spear, no?
So normal attack na yung ginagamit ko kasi kung nakita nyo kanina pala, no, hindi ko napakita sa Nexus. Tinanggal ko na yung aking 100 spear, no, wind cutter na yung nakalagay dyan. At syempre kung wind cutter yan, merong attack speed dyan plus 20%. So pagka naka dragon mode ako, yung aking dragon howling ay 3.9 seconds na lang. So sapat na yun para makapag combo ng maayos. At dahil nga dun sa bagong patch, madali lang napipindot yung combo, no? Dati kasi pag nag-dragon mode ka, hindi mo mapindot, no? Sa sobrang bilis umatake ng Dragon Zion or yung Wind Cutter, hindi mo mapindot yung Howling tsaka Rain of Spear. Pero ngayon, napipindot na siya. Yan. So, ayan yung aking manual, no? Sa pangalawa, yan. Tapos yung auto, yan, spear stab. Actually, yung spear stab kahit di mo naman siya i-auto, lagay mo ng manual. Kaso tinatamad akong pumindot minsan, kaya manual siya. Tapos itong skill bar, no, nauuna lang yung aking Yellowstone at pangalawa yung Dragon Zion. Para magkasunod siyang pipindutin, di ba? Yan. Alright, yun lang, no, for our video. Sana may natutunan kayo. At kung sa tingin mo man na kulang pa itong guide na ito, di ba, pwede mo i-comment dyan sa ating comment section at itanong pa, no, at ating sasagutin. Alright, peace out. Huwag kalimutan mag-subscribe syempre. Alright.